Siyempre, dahil pinag-uusapan natin si Vice President Sara Duterte, maraming naghahanap eh. Maraming viewers tayo eh. Sa Facebook at YouTube na ang inaantabayanan ay ang Vice Presidente. Okay. So, alam nyo, ay nagkaroon siya ng mga pahayag kanina. Yung pong nakita nyo sa intro namin na mga naging pahayag niya, no, ay tungkol doon sa kanyang mga damdamin. Tungkol sa Pangulo na nakaupo ngayon sa Malacanang. Crisis daw. So, mabuti pa ay i-playback muna natin base na rin sa kahilingan ng kanyang mga supporters na ngayon po ay nanonood sa atin ang mga sinabi po ng Vice Presidente. Nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa sa taong bayan. Ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan. We Filipinos deserve better. Nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan. Okay. Naunawaan niya. Okay, sabihin lang natin ay yung sinasabi ng mga ibang netizen para patas po dahil pinlayback naman po namin ang sinabi ng Vice Presidente. Yung sinasabi po, yung balik naman ng ilan sa mga netizen na kasi kayo yung magkakakampi dati. Ba't hindi nyo kasi yan na... parang binoto nyo rin yon. Hindi lang sa binoto, sila mismo nagkasuportahan sila eh. So parang alam nila yung mga mali, ba't di sila nagsalita noon pa man. Alam nga naman noon pa, hindi alam na meron mga ginagawang hindi maganda. Diba? Kasi kailangan nilang manalo siguro. Siguro. Kaya nagsusuportahan. Pero marriage of convenience. Mas and Chiki, deja vu sa akin lahat ito. Ha? Hindi ko alam kung ito yung ending. O yung ending nung nangyari na dati ay yung ending din ngayon. Pero tanda-tanda ko po yung panahon na kailangan palitan si Joseph Estrada. Ganun din po yun. Nung umpisa ay hindi po kumikibo ang Vice Presidente noon na si Gloria Macapagal Arroyo. Kahit na ilang tanong na kami ng tanong para sabihin kung ano ba ang reaksyon nyo na ito may mga aligasyon tungkol sa weteng at saka sa ibang mga misdeeds nung panahon ni ERAP. Hindi sila nagsasalita. Pero months before yung January 20, yung nagbitiw na siya sa kanyang posisyon bilang, busy ka kasi, hindi ka naman matatanggal. Yung pagiging part ng cabinet, umalis din si GMA. Tapos doon na nag-start yung weekly, meron kami EDSA na kino-cover. Yun na yung para sabihin na hindi sila natutuwa sa pamamalakad ng ERAP administration hanggang sa nagka-impeachment at January 21 nga nangyari. So naging critical na nung malapit na yung mga November, December, naging critical na si Vice President Gloria noon. So parang ganyan din na nangyayari ngayon. So hindi ko lang alam kung ang ending ay same. Abangan. So abangan natin. Abangan. Pero kanina, ang higpit ng security sa Malacanang. Yun lang ang masasabi ko. Although lagi naman. Yes. Pero extra kanina. Extra kanina kasi kahit na, for example, sa atin sa media, dati kasi basta accredited ka, you can simply just enter the compound. Of course. Pero kanina, hindi pwede. Yes. Meron pa talagang pangalan na ibinigay sa Presidential Security Command. At napakadami rin talagang barikada, napakarami rin talagang mga pulis pa na nakabantay sa loob at labas.